Good evening po sa inyong lahat at mapagpalang gabi sa inyong lahat mga kaibigan. Lalo na sa mga nakikinig at nanonood via FB Live. At ganoon na rin sa mga nanonood sa aking YouTube channel, ang Silver Lining. Welcome po muli to our weekly program, Silver Lining. Dito lang sa nag-iisang Christian radio sa Baguio, DWLY 97.5 Cool FM. Salamat po sa pagsusubaybay at pakikinig sa ating weekly devotional. Kung nakaligtaan niyo po ang ating mga episode nung nakaraang Thursdays, nasa Silver Lining YouTube channel po ang lahat ng ating episodes. Mag-thumbs up na po kayo at i-share at mag-subscribe na rin po kayo sa aking YouTube channel. Huling Thursday na naman po ng August. Next week, umpisa na ang Bear Month. At dyan sa Pinas, amoy na natin ang Pasko, lalo na dyan sa Baguio. Palamig na naman po ang ating panahon dyan. Araw-araw ay napakaraming mga memories at mga events na nangyayari sa ating personal na buhay. Itong nakaraang Thursday, namatay ang aking kuya. Sa mga kaibigan ko sa FB, nabasa nyo naman siguro ang aking post tungkol sa totoo kong nararamdaman sa kanyang pagpanaw. Madalas, kung namamatay ang tao, bibihira ang nagbibigay ng mga kwento tungkol sa mga masasamang ginawa niya noong buhay pa siya. Sa pagkakataong ito, nag-share po ako ng tunay kong damdamin. Naging transparent ako sa personal kong buhay tungkol sa relasyon ko sa aking kuya. Ngunit hinighlight ko po ang ginawa ng Diyos sa aking buhay, sa aking relasyon sa aking kuya. It's not what I have done. It is what God has done in my life and the decisions that God guided me to do and the empowerment of the Holy Spirit for me to obey even if it's hard. Death can bring us into deep reflection about life. It makes us dive into the past hurts and feelings. I believe though that this is good. Dahil it brings healing to our own self. It makes us release the heaviness of our hearts. Forgiving is setting a prisoner free. That prisoner is the person who refused to forgive. If we forgive, we set ourselves free. Sa gabing ito, gusto ko pong pag-usapan ang mga bagay na dapat nating pag-isipan kung tayo ay pumanaw na. Babalikan po natin ang mga dapat nating malaman tungkol sa mga pangyayari sa hinaharap. Kaya natin napag-usapan ng Olivet Discourse noong mga nakaraang weeks. Break po tayo ngayong gabi tungkol doon dahil gusto ko pong mag-reflect na kasama kayo at kung ano ang maaari nating mapulot na lesson sa pagkawala ng relative o ng mahal natin sa buhay o kaya'y kung tayo mismo ang mawala sa lupa. Naisip nyo ba? Ano kaya ang sasabihin ng tao tungkol sa iyo? Ano kaya ang ilalagay ng pamilya mo sa iyong lapida? Naisip mo ba, kaibigan? Sabi sa Hebrews 9:27, "And just as it is appointed for man to die once, and then after that comes judgment." This reminds us of the certainty of our earthly journey. This verse speaks to the reality na ang ating panahon sa mundo ay may hangganan. Ang bawat isa sa atin ay haharap sa kamatayan. Each of us will face the end of our physical life before entering into eternity. As I reflect on the recent passing of my brother, his death takes on a deeply personal meaning. Ang kanyang buhay, tulad ng lahat ng buhay, ay isang precious gift. Kahit na ang kanyang oras sa mundo ay natapos na, ang epekto ng kanyang buhay ay nananatili. Ngunit ang tanong, maganda ba o hindi maganda ang epekto ng buhay natin sa ibang tao? O kaya'y sa mga minamahal natin sa buhay? Ang buhay natin sa lupa ay panandalian lamang. James 4:14 tells us, "You are a mist that appears for a little time and then vanishes."
Ikaw ay parang isang ulap na lumilitaw sa sandaling panahon at pagkatapos nito, maglalaho na. Hindi natin alam kung ano ang mangyayari bukas. Dapat tayong mamuhay ng may awareness na ang ating oras dito sa lupa ay may hangganan. But this truth is not meant to leave us in fear. Sa halip, ito ay isang paalala na mamuhay ng may purpose and urgency. Itinuturo sa atin ng Romans 6:23 na ang wages of sin is death, but the free gift of God is eternal life in Christ Jesus our Lord. Though death is a reality, gayon din ang pangako ng buhay na walang hanggan para sa mga na kay Kristo. This gift is available to all of us, and it transforms the way we face life and death. As we reflect on our lives, Ecclesiastes 12:14 reminds us that God will bring every deed into judgment with every secret thing, whether good or evil. We will all stand before the judgment seat of Christ, gaya ng pinatunayan ng 2 Corinthians 5:10. Ang ating mga gawa sa lupa ay titimbangin. Ito ay dapat mag-encourage sa atin na mamuhay ng matuwid, knowing that our deeds have eternal significance. Sa John 5:28-29, binanggit ni Jesus ang muling pagkabuhay at ang judgment that will follow. This is a powerful reminder that our choices today impact our eternity. Oo, marami tayong mga pagkakamali. Maaring mag-reflect ang mga desisyong ating ginawa sa buhay sa mga sasabihin ng tao tungkol sa atin kung patay na tayo. Maaring ang mga marites ay pag-usapan at maging headline ang mga sikreto mo na hindi pala sikreto noon. Natatakot lang silang ilabas dahil takot sila sa iyo, dahil buhay ka pa at maaari kang rumesbak. Pero kung patay ka na, di na sila takot, syempre. Ngunit mabuti man o masama ang resulta ng mga maling desisyong nagawa mo noon, wala nang halaga ito sa lupa. Pero napakahalaga ang mga ito sa kabilang buhay. Life is full of decisions, but none are as crucial as the choices we make regarding our faith and relationship with God. Tandaan niyo mga kaibigan, minsan lang tayo mabubuhay sa mundo. Isang pagkakataon na gumawa ng mga desisyon that determine our eternal destiny. Dahil eventually, ang Diyos lamang at ang Diyos lamang ang huhusga sa atin. Many people struggle with the question, how could the loving God send someone to hell? Ang totoo, hindi nagpapadala ang Diyos ng sino man sa impyerno. Nais niya na ang lahat ay makasama niya sa langit. 2 Peter 3:9 assures us of this. The Lord is not slow to fulfill His promise, as some count slowness, but is patient towards you, not wishing that any should perish, but that all should reach repentance. Ang puso ng Diyos ay para sa lahat na lumapit sa Kanya, for all to come to Him, but He respects the free will He has given us. Ang mga desisyong ginawa, ginagawa, at gagawin natin sa buhay na ito, lalo na tungkol sa ating pagtanggap o pagtanggi kay Jesucristo, determine where we will spend eternity. Ang isa pang karaniwang maling kuro-kuro at itinuturo ng mga maling propeta at mga maling tagapagturo ay ang lahat ng relihiyon ay nagtuturo ng parehong bagay. Mali po ito. Nilinaw ni Jesus na hindi ito totoo. Itinuturo ng Biblia na may makitid na landas patungo sa buhay na walang hanggan. At ang landas na iyon ay sa pamamagitan lamang ng ating Panginoong si Jesucristo. Ang John 14:6 ay malinaw. Jesus said to him,
I am the way, the truth, and the life. No one, as in no one, comes to the Father except through me. Ako ang daan at ang katotohanan at ang buhay. Walang makaparoroon sa Ama maliban sa pamamagitan ko. This statement leaves no room for ambiguity. Ang kaligtasan at buhay na walang hanggan ay hindi tungkol sa pagsunod sa set of rules o sa hanay ng mga tuntunin o pagiging member o bahagi ng isang partikular na relihiyon. Ito ay tungkol sa isang personal na kaugnayan o relasyon kay Hesukristo. Ang lahat ng relihiyon ay hindi humahantong sa iisang lugar. At sa pamamagitan lamang ni Jesus natin mahahanap ang daan patungo sa langit. In light of these truths, the decision we make in this life hold eternal significance. Ang pagpili na sumunod kay Kristo ay hindi lamang tungkol sa pamumuhay ng magandang buhay dito sa lupa. Ito ay tungkol sa pagtiyak ng ating lugar sa eternal life kasama ng Diyos. Gumawa siya ng paraan para sa atin sa pamamagitan ng ating Panginoong si Jesus. At nasa atin ang desisyon kung pipiliin natin ang landas na iyon. So let us be mindful of the choices we make, knowing that they shape our eternal destiny. And let us remember that God, in His infinite love, has provided the way for us to join Him in heaven through His Son, Jesus Christ. May we choose wisely, embracing the truth that Jesus is the only way, the truth, and the life. Tara, pray na tayo. Heavenly Father, we come before you with humble hearts, fully aware of the significance of the choices we make in this life. Salamat, Panginoon, for the gift of free will and the opportunity na piliin ang daan patungo sa eternal life. Lord, help us to always be mindful that our decisions today shape our destiny tomorrow. Grant us wisdom to choose wisely, yakapin ang katotohanan ng iyong salita, and to follow the way you have provided through your Son, Jesus Christ. Tulungan mo po kami, Ama, na mamuhay ng may pananampalataya, knowing that Jesus is the way, the truth, and the life. At walang sino mang makakalapit sa iyo, maliban lamang sa pamamagitan niya. Thank you, Lord, for your infinite love and the assurance that you desire for us to be with you in heaven. Bigyan mo po kami ng lakas sa aming gagawin, mga desisyon na mamuhay ayon sa iyong kalooban. At gabayan mo po kami, Ama, sa aming mga hakbang upang manatili kami sa landas ng righteousness. In Jesus' holy name we pray. Amen. Bago po ako magpaalam, I would like to say this to my brother's first family. I want to extend my deepest condolences to each of you during this time of profound loss. I know that while your father may have made some bad decisions and difficult decisions, like we all do, he was still a remarkable man who cared deeply for you. His love was evident in the ways he touched your lives and in his effort to provide for you, even if he couldn't always be present with you. He worked hard to bring you to America, giving you the opportunity for better lives. And that speaks volumes about his commitment to your well-being. As you reflect on his life, I hope you find comfort in the cherished moments and memories you shared with him. May those memories guide you as you continue to make your own decisions, choosing the good in his examples. Please know
that you are in my thoughts and prayers during this difficult time. May God's peace be with you as you navigate this journey of grief and healing. My heartfelt sympathy. This is your Tito Silver. Sana ay nakapagbigay po ang ating episode ngayon ng karunungan at kaliwanagan upang maging mas malinaw ang ating pangunawa at gabay sa direksyon ng ating paglalakbay sa buhay sa kasalukuyan. Abangan ang ating mga bago pang weekly devotional. Kung meron po kayong prayer request or encouragement, i-private message nyo lang po ako. Kung gusto nyo pong i-like o i-share ang ating episode, nasa FB page at mga social media accounts ng Cool FM. Mag-subscribe na rin po kayo sa aking YouTube channel. Nandun po ang lahat ng ating episode mula sa beginning. Mula pa nung 3 years ago nung nag-umpisa po ako sa ating devotional. Ako po uli si Silver sa pahintulot po ng ating Diyos na nagbibigay liwanag, karunungan at pangunawa. Nandito muli ako next week. Bye and God bless you all.